Hello guys, good evening. Happy Thursday. Ayun guys, wala dapat akong balak kumain kasi hindi naman ako nagutom. Ayun nga lang, nagutom ako sa sobrang hindi ko may paliwanag kung ano bang tawag doon. Kasi yung kasama ko nagkwento about pa sa mga nadedo. Tapos meron bang nadedo na dito na sa sobrang stress ba, bagang tinapos niya yung buhay niya. Tapos, nasa second floor ako nung kinuwento. Tapos, kailangan kong bumaba kasi bibili ako ng gamot. Di bumaba ako. Pagbaba ko, mag-isa lang ako sa elevator. Tapos, nung nasa elevator na ako, syempre kung ano-ano na yung naisip ko kasi syempre kawawa yung pamilya niya nasa bansa nila kasi hindi naman Pilipino yun. Stress kasi din yun sa trabaho niya. Tapos, kasi tumawag pa kasi siya sa akin ng Sunday. Tapos, yun nga, nag-usap pa kami. Tapos, magulat ka na lang, nadedo na pala. So, parang lutang ako ba? Parang hindi ko ba ma-explain kung ano yung naramdaman ko. Tapos, kailangan kong pumili ng gamot ko. Bumaba ako syempre. Paulit-ulit na lang yung kwento ko hanggang ngayon wala talaga ako sa ayos. Talagang hindi ako maka-move on ba sa nangyari. Kasi nung pagbaba ko, mag-isa lang ako sa elevator syempre. Tapos biglang bumukas yung elevator guys na may taong matangkad na as in pagbuka talaga ng elevator may taong matangkad. Syempre nakasuot ng tube yung parang damit ng pare. Tapos ang tangkad-tangkad niya. Hindi ko nakita yung ulo syempre kasi ang tangkad niya talaga. Meron na kasi akong phobia niyan nangyari sa akin nung maliliit pa kami ng kapatid ko. About sa mga ghost na yan. Tapos pagbukas ng elevator, Diyos ko nakita ko yung matangkad na gulat talaga ako. Diyos ko para lumipad talaga yung espiritu ko, nagutom ako imbis na grabe, hindi ko maintindihan, hindi ko ma-explain yung naramdaman ko talaga, grabe. Tapos mabuti na lang mayroong food na binigay sa akin yung client ko na hindi ko dapat ito kainin bukas na kumbaga almusal. Kasi hindi ako nag-dinner doon sa trabaho. Inuwi ko na lang talaga siya. Ay, grabe. Sobrang lipad ng espiritu ko pagka ano na yung pag-usapan ba, yung mga dedo-dedo na. Ewan ko ba? Matagal na ako makamove on sa ganun. Kasi kahit ba naman kahit gaano ka ka-stress sana sa buhay, masarap kayong mabuhay kahit sabihin mong problema, kaliwa kanan. Masarap pa rin yung buhay. Masarap pa rin yung sa mundo ng ginagalawan natin kahit sabihin mong puro problema pa yan. Kasi lahat naman ng tao may problema Depende lang yan kasi kung paano natin dalhin yung problema. Pagka idibdib mo talaga yan, tsaka isa-isip mo talaga yan, iba na talagang papasok sa utak mo nun. Pero kung isipin mo yung mga problema tapos labas lang sa kabila, wala yun. May mga solusyon naman hanapan ng solusyon, magagawa ng paraan. Pero yung gawin mo sa sarili mong idedo mo yung sarili mo, hirap nun. Para bang mahirap gawin. Siguro siyempre hindi naman natin hawak yung utak ng tao. Pero kahit na sana. Sabi nila, stress sa pamilya sa bansa nila, stress din sa trabaho. Kung stress, kaliwali, di ba? Huwag magpapadala dapat sa stress. Kasi kung gagawin mo yun, kawawa naman yung mga anak na naiwan, kawawa yung asawang naiwan, kawawa yung pamilyang naiwan. Para bang dapat sa mga ganong mga OFW tayo, dapat talagang lakasan yung dibdib natin, tibayan yung pag-iisip natin, kahit nag-iisa lang tayo. Aba ako nag-iisa lang naman din sa buhay. Dami ko ding problema. Pero
Iisipin mo ngayon, pagtulog mo, tanggalin mo yung problema mo. Kinabukasan, pasok pa rin. Malulutas din naman isa-isa eh. Tapos pagka sa pamilya, wag lang isipin, maaayos din, yun lang, good night. Napakain tuloy ako ng wala sa oras eh.